Maluwag ang laruan ni Badjao. Nariyan ang ilog Pasig sa ilalim ng tulay ng Delpan at ang bangketa. Kaya ko na mag-aaral, gusto ko na maligo. Oy! Ahon! Lagi na maligo. Ay! Tumalon na kayo! Ba't na? Okay? Ano bang meron sa ilalim yan? Puro damit. Mga tali, mga basura, nakakabit lang sa bato. Bakit dito ka naliligo? Kasi pag kano siya, kala mo pag tumatalong ka, kala mo padulasan pag tumatalong ka. Pag nagkaano ka, lawalangoy ka, kala mo nasa ano ka, buhangin lang. Masarap. Si Badjao ang pangatlo sa 5 magkakapatid. 9 na taong gulang pa lang siya. Makita ko sa inyo yung bahay namin. Dito sa ilalim ng tulay, nakatira sina Badjao, kasama ang marami pang ibang pamilya. Ito po yung bahay namin. Pag matutulog na po kami madaling araw, pag umuulan po, dito po kami sa loob. Tapos pag maaraw lang po, doon kami sa labas. Doon po kami nagkakalit. Hindi po kami nagkakaroon ng kuryente doon sa may bahay, hindi na doon nagkakaroon. Yung saksak, tinanggal na po. Natulog kasi kami sa labas. Kasi maganda po doon. Hindi siya mainit. Tapos pag magigising ka, maaga. Kasi pag doon po kami sa bahay, doon kami matulog, maraming mga daga, kinakagat kami, tapos mga lamok. Gusto ko ang bahay kahit maliit lang. Gusto ko may mga gamit, may mga puwa. Gusto po yung may kamay, may CR, may design po, yung mga may ano po. Ayun po, tapos mga lamesa, mga ganon. May sakit na meningitis ang bunsong kapatid ni Badjao at natigil na ang pagpapagamot nito. Ang meningitis ay ang pamamaganang bumabalot sa utak at spinal cord. Sabi ni nanay, madumi daw dugo ni Papa, kaya daw nagkasakit sa ilap. Dapat po kasi tagal na po siyang na-therapy kaso sabi ni mama, hindi pa daw, nawala daw yung schedule. 3 years old na po siya. Nalulungkot ako pag nahihirapan sa Ella, ganun. Kaya ko po siya element. Napakahirap ng sitwasyon namin ngayon kasi katulad niyan, ilan na sila, 5 sila. Tapos nagkataon pa na wala kaming trabaho. Salat kami sa maraming bagay. Pero sa akin lang, konting tiyaga na lang, konting pagsisikap, sakripisyo. Hindi nag-aaral ang magkakapatid. Gusto ko mag-aral para pagtapos na ako, tapos tulong na lang ako kay mama. Ngayon po, stop sila sa pag-aral. Pero itong papasok na pasukan, paanin ko po sila, pagpapatuloy ko sila pag-aralin. Ito yung tira ni mama sa tindahan. Ito yung kakainin namin.
Pag maraming tinda si Mama, tapos pag naubos, kung ano natira na ulam, ano lang kainin namin. Pag ubos na yung tinda, bibili lang kami. May manghiram sa'yo, sabi mo, wala ka mo si Mama, ha? Magpapahiram yung mga gamit. Tayo mo rito, baka umulan. Alis na ako dyan. Kasi po, siya lang po ang pwede kong mabilinan eh. Yung kapatid niya kasi magbabantay, iba. Siyempre, yung mga nalilibang sa mga laro, ganyan, pisonet, ang ngupit, pero siya hindi. Siya na lang palagi na pagod, siya na lang gumagawa palagi, kaya tulungan ko siya. Ito nga pala yung alikansya ko. Pag nakaipon ako, bibili ako ng mga gamit, mga damit, gano'n. Siswelan. Nahihirapan sina Claire kapag inuutang ng mga kapitbahay ang tinda niyang ulam. Nagbaba muna ako sa pasamantala ng gamit ko. Kaya pag nakaluwag-luwag na po, pwede ko na siyang kunin o tubusin. Para lang may pangtawid lang namin. Madalas, sa karinderya natutulog ang pamilya. Nilagyan ko na lang sila ng yung patong-patong na plywood, tapos karton, plastic, para hindi ba umangat yung tubig. Kasi talagang yan, buwabaha dyan. Naiyak na lang ako sa namin na nalulungkot. Kasi kung sa akin lang, bilang magulang, syempre masakit din sa akin. Dahil hindi naman ako nasanay ng ganon. Pinalaki ako ng magulang ko na masagana, hindi masapag, mamayabang, may kaya naman yung namin, kahit papaano, may kabubuhay naman kami. Kaso kasi ako, ang katwira ko sa buhay ko, dito ko nang tapat, dito ako babangon. Dito, eto na yung pamilya ko. Sa mga mata ni Badjao, masaya ang mundong kanyang ginagalawan. Kahit hindi siya makakain ng masarap na ulam, hindi makapag-aral ng tuloy-tuloy at hindi makatulog sa sariling bahay. Kahit ganito yung buhay namin, tas anong meron, tas kung ano bibigay sa akin, kung ano, sa paano sa akin, ayun na lang po. Ang Delpan nito, dating tinatatakutan to eh. Pero ngayon, habang tumatagal, hindi na siya nakakatakot. Marami ng tao. Ito ang pinakamahirap na lugar na naging daan namin para mamuhay. Ito pong RGL, ang dati po to, gilingan ng yelo. May kumpleto pa to, may bubong. Bali yung asawa ko tsaka yung gwardiya ko nag-usap. Pinatira kami rito sa taas, sa second floor ng RGL. Bali kami ang unang tao rito. Kami ang naglinis dito. Ngayon po, sa dami ng humiling na magtumira, naparami po sila rito. Bali, mga nasa 300 families na to eh.
Isang dekada nang nakatira sa abandonadong gusali dito sa Delpan, Maynila, ang pamilya ni Rosie. Yung kwarto namin ngayon ay amin tinitirahan, tinutulugan. Dati po yung CR ng RGL. Yan pong CR na yan, bali ginawa na lang namin kwarto. Pinasimento namin, pinaganda namin para maging mukhang kwarto. Bali, 6 kaming pamilya. Tatlong anak ko, tsaka yung bayaw ko. Tapos yung kapitbahay namin dito. Bali, yung may mga asawa na. Tabi-tabi kami ng mga anak ko. Iniisip ko yun na bakit ganito. Wala kaming mga privacy, wala kaming kwarto, wala kaming lagayan na mga ano. Pero inaayos namin yun para magkaroon ng maganda-gandang bahay na kahit maliit, okay naman siya. Ikaw makulit ka. Makulit talaga na itong bansot na ito. Malaglag yan. Nini! Ikaw, Nining, alas ka ng alis. Alam mo lang, ano, paling kita dyan. Ayan na daw. 1985, nagkaroon ako ng anak. Si Rodiver, si Macmac, at saka si Alvin, si Michelle, at saka si Robilyn. Bali 5 ang anak ko. Ngayon, dito ko na rin sila binuhay hanggang sa namatay na yung asawa ko. Nagsikap ako para sa anak ko kasi kung hindi ko pagsisikapan ko, baka hindi ko sila baka hindi ko makita ang mga anak ko yung watak-watak. Magigib ka. Sa umaga, masipag kami magkikilos kasi pag tanghali na, parang tamad ka na kumilos kasi parang mabigat na sa ano dahil mainit. Yan lang ang yung kapit. Sa umaga po, magigib kami ng isang drum. Ang halaga ay 20 pesos. Pakwento nga sa amin. Magkano sa... Pang isang araw niyan? Nang mabiyuda si Rosie noong 2007, kinailangang magdoble kayod ang buo niyang pamilya. May patay ako, yan po yung inaasahan kong pananahi, yan po yung inaasahan ko para magkaroon ako ng pera. Kumikita ako minsan ng 300, 200. Pag wala akong tahiin, 0 talaga ako, wala talaga. Mangungonsumisyon na naman ako, mag-iikot na naman ako niyan para makahanap na naman ako ng tahiin ko. Ang pangalawang anak ni Rosie na si Mark Anthony ang katuwang niya sa paghahanap buhay. Napakarami naman nilang role. Silang nagwawalis ng kalsada, silang nagdadrive ng mga jeep, silang nagdadrive ng tricycle, sila ang iyong mga janitor, sila ang iyong mga elevator workers. Lahat ng serbisyo, mga waiters and everything, no, sila yan eh. Nandito sila eh. So, paano mo sila tawag dito? Karamihan ng mga yan nakatira sa mga squatter areas kasi yun lang ang kaya nilang upahan. Ngayon po, pasukan na. Naisip ko yung gamit niya, ni Michelle. Kaya nangutang po ako dun sa pamangking kong 500 para makabili ako ng gamit dahil pagpasukan, hindi na ako makakairam niyan dahil gagamitin din nila yung pera. Yung mga ganitong notebook yun, di ba? Ang bunsong anak ni Rosie na si Robilyn,
4th year high school na sa pasukan. Ako na yung glue. Pangarap ko lang sila maging maayos ang pamumuhay nila. Pangalawa, makatapos yung mga anak kong babae. Para hindi nila danasin yung hirap namin noon. Sir, pwede po magtanong. Saan po ba yung, may labas na po ba yung recall? Salamat po. Ang pang-apat na anak na si Michelle, di patiyak kung makakapasok sa kolehiyo. Paano ba yan, nak? Hindi tayo hindi ka makapasa, di sunod na lang. May pagkakataon pa naman na darating din niya, makakapasa rin siya. Hindi pa ngayon siguro ukol sa amin yan. Makasusunod na taon pa. Pero pipilitin ko pa rin, makakalapit ako kahit saan. Na-realize ko na ganun pala kahirap pagdating sa college. Na kung wala po kayong pera, ano ba yan? Boss na rin. Malakas ang malakbag kay punta mo. Okay lang. Hindi naman lahat ng squatter ay masasama. Pangarap naman namin dito umalis eh. Pangarap din namin makaunlad ng buhay. Pero sa paanong paraan, siyempre magsisikap talaga kami para sa amin. Sa